Nagbabago po yung tunada po ng ilang mga kongresista po ngayon, ano? Towards Vice President Sara Duterte po, ano? Mga kabida. Dati po, palaban eh. Against the Vice President, ano? Lalong-lalo po sa issue po ng impeachment po, ano? Mga kabida, ngayon, iba na pong tunada. Okay? Matapos pong magdeklara po, ito pong si Vice President Sara Duterte, ano? Sa kanyang intention po to run for president, ano, sa 2028 presidential election po, ano? Bida. Isa po sa mga tila naobserba po, ano, na nagbago po ng kanyang tono, ito kung si Senior Majority Floor Leader diyan po sa House of Representatives at kongresista po ng Iloilo po, ano, Lawrence Defensor po, mga bida, ano? Kamakailan lang po, iba yung kanyang sinabi po, ano, patungkol ho sa impeachment po ni VP Sara, ano, mga kabida. Kailangan daw itong matuloy, Pero ngayon, iba. Okay, sabi po niya dito sa kanyang sinabi, ano, mga kabida, tama lang daw, advantage, yung pagdeklara po ni Vice President Sara Duterte, ano, na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, ano po, okay, last February 18. Okay, dahil unang-una po, wala pa pong formidable opponent, ano? Ito hong si VP Sara, kahit na po sa hanay po ng administrasyon, ano? Or sa third force, mga kabida. Okay? At inamin pa po niya, ano? Na may mga probinsya daw, okay? Kung saan po, meron pong mga politiko, ano? Na close sa kanya. At medyo alanganin na bumoto kasi posibleng makaka-apekto po, ano? Mga kabida, yung pagboto po nila against Vice President Sara Duterte, most probably siguro ang tinutukoy niya dito, itong impeachment po, ano, mga kabida, sa kanila hong political career. Okay? Ito, pakinggan muna natin, ano, ito hong si Congressman Lawrence Defensor po, ano. Ito po ay balita, clip lang po ito, ano, mga kabida, mula sa UNTV. Okay? Iko-courtesy lang po natin itong UNTV po dito, ano? Okay? Para po sa ating reaction po, mga kabida. Narito po. Yeah, the reality is, the Vice President is doing very well in terms of her ratings. And there are provinces and regions that are very close to the Vice President. Maapektuhan sila kung sakaling bumoto sila against the Vice President. We cannot discount that possibility. And we also have to take into consideration na malapit na ang 2028. It becomes an advantage for her because the administration and or a third force is nowhere to be found. Walang matatag na posibleng tumakbong presidente laban kay Vice President Sara. Kaya pag-declare niya, sa palagay ko, it's a natural course for Filipinos to gravitate to the one who is doing well in their ratings. Kaya naging advantage. It depends on her intention, but it's clearly a sign that she is ready for 2028 and there is no one yet to go against her pagdating sa presidential election. Ayun! Malinaw po. The Vice President is ready, ano, para ho sa 2028, mga kabida, no? So, inamin po ni Congressman Lawrence Defensor na handa po ito hong si Vice President Sara Duterte para ho sa kanya hong presidential bid, ano, sa 2028 presidential election po, ano, mga kabida. Ang hindi ko lang talaga ma-imagine po, yung sinabi po niya, mga kabida, na marami hong mga probinsya, no, na close sa kanya at may mga politiko na medyo alanganin doon ho sa pagboto dahil baka posibleng makaka-apekto daw doon sa kanila hong political career, ano, mga kabida. So, it goes to show na posible pong maapektuhan po itong impeachment proceedings po, ano, dyan po sa House of Representatives. Kasi sabi po niya hindi daw niya pwedeng i-discount yung possibility po, ano, mga kabida. Kaya siguro nahihirapan po itong House of Representatives, mga kabida, no, na makuha po itong 1/3. Okay, usually kasi pag gustuhin talaga ng House, lalong-lalo na po nung panahon po ni dating House Speaker Martin Romualdez po, ano, mga kabida. Okay? Kung saan po ay shinortcut po yung impeachment. Hindi na po dumaan doon ho sa Committee on Justice po, ano, mga kabida. Isang tawag lang po. Okay? Nabuo yung 1/3. Sumobra pa nga mga kabida, ano? Kaya nga, bigla hong umakyat
Senado yung articles of impeachment. Hindi na po nagkaroon po ng hearings diyan po sa Committee on Justice po, ano, mga kabida, sa House of Representatives. Pero ngayon, iba yung nangyari eh, ano? Okay? Siguradong dadaan daw ito, ano, sa Committee on Justice dahil hindi po nila ma-master ito kung one-third na mga miyembro po ng House of Representatives na pipirma doon ho sa articles of impeachment po, ano, mga kabida. So, kailangan pong idaan sa proseso yon. So, matagal-tagal po ito, ano, dahil kailangan hong susunod ito hong House of Representatives, mga kabida, doon ho sa bagong guidelines na siniset po ng Korte Suprema, ano, mga kabida. Okay, maraming ngang nagsasabi baka mahihirapan daw pahirap daw itong impeachment proceedings, ano, laban ho sa Vice Presidente, ano po, mga kabida, dahil ho sa bagong guidelines ng Korte Suprema. And then pangalawa, isa din sa mga rason kung bakit mabagal yung pag-usad po ng impeachment complaint, ano, ng Vice Presidente dahil siguro nasisense po ng mga kongresista, mga kabida, aside doon ho sa kanilang possible effect, no, sa kanilang political career, no, yung medyo alanganin daw yung ilang mga senador, okay, na boboto dito ho sa conviction, ano, against the Vice President, mga kabida, ano po. May narinig din ako, ano, mula sa isang kongresista, hindi ko lang po tiyak kung sino po yon. Basta yun yung parang nasisense daw ng mga kongresista, mga kabida, na medyo alanganin daw ang Senado dito sa impeachment proceedings po, ano, against the Vice President, ano po, mga kabida. Kaya ito kaya yung rason kung bakit bigla hong nagbago. Hindi naman po natin sasabihin na bumaliktad, ano? Nagbago lang yung tono. Mga kabida, ano? Mula sa pagiging palaban, ngayon, parang maamunto pa po, ano? Mga kabida. Last time po, ano, narinig ko po ito kung si Abante. Iba din yung kanyang tunada po, ano? Mga kabida, sinabi po niya na kung ngayon po ang eleksyon, talagang mananalo po ito kung si Vice President Sara Duterte dahil ang lakas daw. Okay? Mga kabida. Okay? Alam daw niya, okay, kung gaano po kalaki yung suporta po ng publiko, ano, kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, ano po. Okay? So, dalawa na po sila. Sino-sino pa kaya yung iba, ano, na pwede hong magbago po yung tono, ano, mga kabida. Okay? Mula sa pagiging sintunado, ngayon, okay na yung tono nila. Alright? Mga kabida, ano po. Okay? Pasensya na po Medyo natatawa lang po ako, ano, dito ho sa kanila kung ipinakitang asal po ngayon, mga kabida, ano? Kasi kakaiba ano? Iba yung kanilang actuation, ano? Hindi po ako sanay na parang maamunto pa po. Okay? Itong ilang mga mababatas po natin, ano, mga kabida, ano po. So, titingnan po natin, ano, kung matutuloy ba itong impeachment po, ano, against the Vice President dyan po sa House of Representatives, ano po, mga kabida. Baka naman po pagdating dyan sa House Committee on Justice, during the voting, ano, kung meron bang sapat na forma at saka substance, baka naman po babasura yan dyan. Dyan pa lang, ano, mga kabida, hindi na po aabot doon po sa plenary, ano. So, lahat po possible, ano, lahat po possible, ano po. Pero yung sa sinasabi po nilang baka uusad ito papuntang Senado, marami hong nagsasabi na baka alanganin daw, mga kabida. Mayroon ding nagsasabi po, ano, na baka hindi daw itutuloy ngayon. Baka sa June daw ito, ano, matutuloy. Dahil yung June daw, umpisa po yung, dahil sa June, umpisa po yan, ano, ng preparation para ho sa budget deliberation po for 2027, ano, mga kabida. So, dyan po magkakaroon po ng budget. Alam naman po natin, ano po ang ibig sabihin dyan, mga kabida, kasi po, nangyari na po yan noong election season, ano, yung campaign period, bigla na lang pong nagkaroon po ng napakaraming pera yung mga mababatas po, ano, mga kabida. Alright? Kaya nga, may mga mababatas po na umamin Kaya daw sila pumirma
sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte dahil kung hindi daw sila pipirma, wala ho silang budget para ho sa kanilang distrito. Although yun po ay hindi po tiningnan po ng majority block dyan po sa House of Representatives bilang suhol, mga kabida. Okay? Yung napapalitang may kapalit daw na pondo yung pirma po ng mga mababatas. Pero ngayon, medyo tahimik silent Bakit? Walang pera? Wala bang pera, Kaya nga, nahihirapan pong makuha po yung 1/3. Mga kabida, po? Okay, so titingnan po natin to, Susundan natin yung impeachment proceedings, mga kabida, dyan po sa House of Representatives. Okay, kung matutuloy ba ito at iilan pa po yung mga mababatas na pwede hong magbago yung tunada po, mga kabida, Okay? Aside dito ho sa dalawa, mga kabida. Hindi ko sinasabi, na bumaliktad po ito. Pero as I observe, at observation po ito ng ilan, nagbago yung kanilang tunada po, mga kabida. Medyo soft-hearted na po sila ay Vice President Sara Duterte dito sa kanilang mga sinasabi.